Huwag bilangin ang nawala, tingnan ang pagpapala. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, tiwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 19, verses 27 to 29, and I read it for you. Then Peter said in reply, "Look, we have left everything and followed you. What then will we have?" Jesus said to them, "Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man is seated on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life." Minsan po kapag marami na tayong isinakripisyo, hindi natin maiwasang magtanong, may patutunguhan ba ang lahat ng ito? Kapag iniwan natin ang isang magandang oportunidad para sa pamilya, kapag pinili nating gumawa ng tama kahit na tayo ay nahihirapan, o kapag naglingkod tayo sa Diyos ngunit tila walang nakakakita, pumapasok sa isip natin, sulit pa ba ang lahat ng ito? Ganito rin ang tanong ni Pedro sa Ebanghelyo. Sinabi niya kay Jesus, "Iniwan na namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang mapapala namin?" Hindi siya pinagalitan ni Jesus. Sa halip, tiniyak niya sa kanyang mga alagad na walang anumang iniwan alang-alang sa kanya ang mawawalan ng gantimpala. Ang sino mang nagsasakripisyo para sa Diyos ay tatanggap ng higit pa at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito ang mensaheng isinabuhay ni Saint Benedict na ang kapistahan ay ipinagdiriwang natin ngayon. Bata pa lamang siya, iniwan niya ang marangyang buhay at mga pangarap ng mundo upang hanapin ng Diyos sa katahimikan at panalangin. Sa paningin ng marami, parang marami siyang isinuko. Ngunit ang totoo, mas marami siyang natamo. Sa kanyang buhay, panalangin, disiplina at paggawa, naging inspirasyon siya ng libo-libong monghe at sa buong simbahan. Hanggang ngayon, ang kanyang tuntunin na ora et labora, manalangin at magtrabaho, ay patuloy na gumagabay sa maraming Kristiyano. Itinuturo sa atin ni San Benito na ang pagsunod kay Kristo ay hindi pagkawala, kundi pagkamit. Kapag may iniwan tayo para sa Diyos, kasalanan, bisyo, kayabangan o pansariling kagustuhan, hindi tayo nawawalan. Binibigyan niya tayo ng mas malalim na kapayapaan, tunay na kagalakan at buhay na may saysay. Maaring hindi agad natin makita ang gantimpala, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagpapahuli sa kabutihang loob. Marahil may hinihingi ang Diyos na bitawan natin ngayon. Maaring isang masamang ugali, isang maling relasyon, o isang bagay na humahad lang sa ating pagiging malapit sa Kanya. Huwag tayong matakot. Ang anumang iniaalay natin sa Panginoon ay hindi nasasayang. Sa Kanyang mga kamay, ang bawat sakripisyo ay nagiging binhi ng masaganang biyaya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa kung ano ang nawawala sa atin, kundi sa kung sino ang ating natatagpuan. Kapag ang Diyos ang ating pinili, wala tayong tunay na nawawala. Bagkus, natatamo natin ang kayamanang hindi kailanman kukupas. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang iwan ang anumang humahadlang sa aming pagsunod sa iyo. Tulad ni San Benito, naway hanapin ka namin higit sa lahat at matagpuan ang tunay na kagalakan sa iyong piling. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.